Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ayan, naway safe po ang lahat. Napakaganda na naman po uli ng panahon po ngayon at ang mga araw na po. O, di ba? Pagsasaluhan po natin ngayon ay chili, garlic and chili na alimango o mud crab, di ba? Meron din po tayong gotong Batangas. Piprito din po ako ng saging na inani po mula dito sa aking bakuran na sa Bangkosta. Tara, samahan po muna ninyo akong maglinis ng aking bakuran, magayos. Pero syempre, kung gusto niyo pong manood ng mukbang, fast forward nyo na lang po. Di ba? Tara, samahan po ninyo ako. Ayan po yung Sabang Costa. Sa English po niyan, plantain. Kung lalagyan ko pataba yung puno, mas matataba yung bunga. So nilagay ko po dito nung naani ngayon, medyo nahihilog na siya. Eto kinakain na ng mga bayakan. Kaya tanggalin na po natin. Madala kila nanay yung ano. Papartihin ko po ito sa apat na parte kila nanay, sa kapatid kong bunso, sa kapatid ko pong pang-apat. Gamit ko ngayon kutsilyo kasi akala ko madali. Hindi pala madali, ang mapagod. Excuse me. Ayan, natanggal ko na po. Ito may kain ng ibon bayakan. Piprito ko na po. Sarap po nito. Parang saba din po siya, pero mas matamis po ito. Diba? Ay, nako. Ito pong Sabang Costa po na to. Nasa harap po ito ng bakuran. Kaya lang tabi ng daan. Hinukay po para po sa daan may dadaanan. Pinalipay ko po dito sa bakuran kasi sabi ko, mahal din yung seedling o yung punla. Nagsaging na to. Napakasarap pa naman ito. Pwede rin po ito sa nilaga. Ano rin po ito? Saba din po kaya lang mahaba po. Ito plantain po sa English. Kanina pa po makulimlim ang panahon. Ilinisin ko po muna to. Tapos yung mga tekter basta ko lalagay po doon sa may puno. Doon po talaga ang tapunan po namin ng mga sanga. Saka yung naghahawan po doon. Pinsan ko po may hari po niya. Doon po talaga sinasabi pag maghahawan ako doon itabak para tumaas daw po yung lupa. Pero wag pong plastic. Hindi po ako nagtatawag ng plastic doon. Diba? Tatanggalin ko po muna yung mga sili doon. Nalunod, namatay, sayang. Kailangan ko tanggalin yung mga tangkay kasi babahan ng langgam sa kagagapangan ng mga gumagapang. Saka ito yung mga kamatis nalunod din, sayang. Ay, ganyan po talaga.
Grabe. Ang dami. Mas dumami yung bunga nitong ano. Pag magtatagulan pala itong bugnay o bignay, mas maraming binubunga. Ayan po. Kung titignan nyo po itong puno na to walang tigil. Sarap po ng mga tanim po talaga ng mga exotic fruits. Saka yung malilit po kasi kami, hinahalo po namin to sa asin. Parang ginagawa namin ano, yung tuloy-tuloy sa bibig. Konting asin tapos kahit maasim na maasim. Mahilig po kasi ako sa maasim. Ganda po ano. Ito po talaga stress reliever ko po. Kahit sabihin yung ilang buwan o ilang linggo lang ako dito sa Pilipinas, na araw-araw maglilinis po ang bakuran, mag-aayos. Pag nakita ko pong malinis, nakawala po talaga ng pagod. Ay, less than a week na lang babalik na ako sa Finland. Po talaga buhay. O diba? Sarap mo tignan ng ano, malinis ang bakuran. Ang laki din po natulong ng ulan kasi yung lupa pumantay. Lupang bundok po yan. Napakaganda, napakataba po sa mga halaman. Hindi pa marunong ka, unang ligalog na. Dali, sa kabila. Hindi na yun. Ayun, lumipad na yung balat. Iprito ko lang po ito. Diba? Sa Finland bumibili po kayo ng malalaki. Siyempre yun, ano na yun, may fertilizer sa spray. Ito, organic. Pag ganyan po, may mga ganyan-ganyan. Organic po yan. Take you. Take two. Yung tama. Yung pagbabalat. Yung nagbabalat kasi may tama. Kaya ganyan pala dapat. According to my right brain. Cut kasi medyo nakadikit. Take 3. Ito naman siguro, hindi na ako papaliabo dito. Dahil hinog na hinog na. Hinog sa puno. Yan. Kaya lang mas feel ko yung ano, yung medyo hilaw. Lalo yung pagpidrito. Kasi ito parang lalabsa ito boy. Pagpidrito. I don't know yet. I'm not seeing accent may pekto sa dulo. I don't know yet. Ito po muna tayo ng saging na sa Bangkosta. Yan ang masarap sa prito, di ba? Medyo golden brown. Sarap po nito. Ito po nitong saging talaga natin. Matamis. Ayan. Nagtira po ako ng konting mantika sa pinagpirituhan po ng saging kasi may potassium pa po yan. Ang lapit na connection na naman. Isa na po tayo. Layan po natin ang bawang. I-golden brown po natin. Ito po ay aking version na
Talaga namang winner na winner. Kapag golden brown na po yung bawang, lagyan na po natin yung sibuyas. Gamit ko pong sibuyas, shallot. Ito po yung dumarami pag tinatanim. Kasi isang sibuyas na malalaki, pag tinatanim pa isa-isa lang po yun. Hindi po yun nagsusuwi o nagmumultiply pag tinatanim. Mas malasa po ito. Golden brown lang po natin. At igisa po natin ang alimango ng maayos. Kaya po take a dash of water. Nak lang po siya. Dash of water. Two dashes of water. And then, let's put the lid on. Takpan po natin. Kasi pag na-English ako, baka lalo kayo mabusit. Kaya, kumukulo na. Diba? Lagay na po natin ng kangkong. Excuse me. Haluin po natin itong mabuti. Medyo ilalim ko lang po yung kangkong. Kasi gusto ko po sa kangkong lutong-luto. Ayoko po kasi ng half cook sa kangkong. Minsan nadadali po talaga tayo sa kangkong. Kapag hindi na tunaw sa tiyan po natin. Yan. At maglalagay po ako ng konting toyo. Just add at least 2 tablespoons of spices. Siguro mga 2 kutsara. Lagay tayo itong paminta. Lagay tayong asin. Hindi na po kailangan maalat to eh. Siguro half teaspoon po ng asin nilagay ko. Ganon. And then maglalagay po tayong fish sauce, a dash of fish sauce, just like that. Haluin lang po natin ito ng maayos. Siguro din yung paghahalo nakabayad sa inyo ang may utang sa inyo. Dahil baka mamaya hindi pa nakakabayad yung paghalo nyo parang gusto nyo parang gusto yung manapok parang parang gusto nyo parang may kinakadkad kayong styrofoam sa pader. Parang gano'n. Huwag naman gano'n. Meron ka na po yan. Takpan po natin para lumambot po yung kangkong. Tangan po medium low heat lang po yung apoy o low heat para hindi ma-overcook yung ating alimango. Yan, tingnan na po natin. Gusto ko po kasi talagang maluto yung kangkong. Yun, kung ayaw nyo naman po ng overcook na gulay, nasa inyo po yun. Pwede rin po kayo gumamit ng pechay. Diba? Hiwalay natin yung gulay para maganda yung pag-spread, pagkalat ng flavor at saka yung presentation. Maglalagay po ako ng banana ketchup. Medyo dadamihin ko po siguro mga 1.5 cups ng banana ketchup. Konti pa. Yan. Pag nararamdaman nyo na nakakamasil na kayo, parang nararamdaman nyo yung kung paano nakakuha ng medalya si Carlos Yulo yun. Ganun dapat ang labas ng muscle. Naku, champion ng Pilipinas. Ako 2 gold tayo, di ba? Congratulate natin si Carlos Yulo. Talaga naman, wag na po natitidin yung mga personal issue. Nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Mga chismosa talaga. Talagang inukat-kat lahat. Ay, naku. Ayan, di ba? Lumapot na po yung sarasa. Tikman po natin. Pag titikman po ninyo, ihipan po ninyo. Doon po ninyo malalaman ng lasa talaga ng tsambang luto ninyo.
Napakasarap. Lalagyan ko lang po siya ng konti pang suka. Gusto ko po kasi may konting sipa ng asin. Ang tamis okay na okay. Yun. Okay na po yung konti lang. Dahil nga po medyo mali itong pinagluto. Paghahaluin po ninyo sa gitna, dahan-dahan, para yung sauce may spread po ninyo. O diba? Gitna, and then spread po ninyo yung sauce. Para yung lasa, even o pantay. O diba? Okay, tingnan na natin ulit. That's what I was talking about. Yes, that's it. At maglalagay po ako ng butter. Ito po yung butter. O, diba? Yung pagkakatupi. So, hiwa ng butter natin. Parang hiwa ng pang grade 4 na papel. Nabi mo talaga ganong kanipis. Ayan. Ayan. Pag nilalagay po kayo ng butter, huwag niyong hahayaang matunaw. Yeah. Ibig sabihin huwag niyong iiwanan, haluin niyo. Ganun katulad ng kanina, gitna, gilid, gitna, gilid, gitna. Mali-mali naman yung sinasabi mo gitna, gilid, puro gitna ginagawa mo. Tama ka, may punto ka. Ako sa pagsalita. Yan. Diba? Hindi na winner. Pakulan lang po natin para lumasa yung butter. Ayan po, diba? Napakataba ng alimang. Ayan, diba? Diba? Ito po tinatawag na kulang sa ketchup. Kulang. Binuhos ko na isang bote. Yan. Lalagay po tayo ng itlog. Di ba mostly, ang ginalagay po, corn flour or cornstarch. Gusto ko po talaga itlog. Pwede naman kayo maglagay ng cornstarch o corn flour. Kasi medyo thick na po itong ano natin. Yung sarsa, super thick na. Maganda po dito sa itlog, lutong-luto. Haluin po ninyo mabuti. So yung magiging sarsa nito, magiging lighter. Hindi siya masyadong pulang-pula pag nilagyan po ninyo ng itlog. So mas magiging mas rich o mas magiging thick ang ating sauce. Kaya sarsa pa lang, ulam na ulam na. O, di ba? Ayan! O, di ba? Napakaganda po ng resulta. At talagang yung sarsa winner na winner. Ito, tikman na po natin. Ready na po ito para kay nanay kasi ayaw ni nanay ng maanghang. Hindi pa po tapos to Muna natin to. Ang tama yung saltiness, sourness, sweetness, creaminess. Napakasarap. Nakala tama. Nakasip tama. So, ang gagawin ko, ibubukod ko na yung kay mama. Hinihingi ko Pili ko ng maganda-ganda. Pero po, para kay nanay. Si Papa hindi pwedeng kumain po nito. At, huling ilalagay po natin, syempre, garlic chili crab. O, meron po tayong chili and garlic oil. Lagay na lang natin mabuti. Dapat po dito halong-halo para mas lumasa ng maayos. Yung chili garlic oil po na yun, ito po yung dati sa siomay Natabi ko po. Pag maayos mo pagkakaluto, saka paglalagyan po ninyo dapat, kung mag-i-store kayo o mag-imbak po kayo ng mga pagkain, wala pong tubig, dapat malinis. Para hindi po kayo nasisiraan ng pagkain. Napakamahal pa naman po ng mga bili sa panahon po ngayon, di ba? Medyo simmer o pakulan nyo po pa ng bagya para maluto ng maayos nilagay nating chili garlic oil at mas lumasa.
Ito po yung sinasabi ko. O, di ba? Yung sara sa wala na po yung liquid o yung added na tubig. Mas kapit na kapit po. Yan po yung masarap. Napakataba ng alimang. O, di ba? Ready na po. Kain na po tayo. Bibigyan ko rin po yung kapatid kong bunso. Pag nagluluto po, syempre ng mga special eh. Hindi lang naman po ako yung nag-enjoy. Gusto ko mag-enjoy din sila. Di ba? Yung isang terasong malaki, yung po yung sa akin. Syempre, hinahinay din po tayo sa paglamon. Sa pagkain. Pagkain po ng ganito, di ba? Ayan. Ayan, binili po ako din ng kapatid ko ng Gotong Batangas. O, di ba? Ito natin mga laman. Pag Gotong Batangas po, puro laman doon. Daming tuwalya-tuwalya. Wow. Mabuhay yan! Maraming salamat na po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo. Naway safe po ang lahat. Di ba? Ay, pumapatak-patak na naman ang tuwing gabi po talaga umuulan. Bago pa tayo usap, salamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyayang binigyan niyo po sa amin sa araw po na to. Naway ang bawat isa po ay ligtas. Nagabay po yung lalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Bigyan niyo po lakas ng loob, lumaban. Naway mas maging mabuti po sa mga bansang pupuntahan po nila dahil magiging punan po nila ay ang kanilang pakikisama at kabutihan po ng puso. Kahit hindi po sa ibang bansa, sa ibang lugar, panatilihin po ng bawat isa kabutihan sa puso at isipan. Kaya na po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kalan ni Jesus. Ay nako, less than a week na lang. Babalik na rin po. Babalik na naman po ako sa Finland. Ganyan po talaga ang buhay. Kaya na po tayo. Bago po tayo maghugot-hugot. Yung buka po at gusto ko po talaga yung Messi. Masarap. Mesepek. Ano po mga uso ngayon eh. Tapos mga buwisit ano. Natin ito ano. Itong Gotong Batangas. Napakasarap. Para din siyang, sorry ba, sa Gotong Batangas hindi ko po kinopera. Pag kumakain po akong Gotong Batangas, parang may konti pong lasa na parang papaitan. Parang ganun po. Siguro dahil sa mga laman loob. Yan! Ang laki! Yan po diba ang tawa. Nilagay ng mga mismis. Ito na lang nga. Hindi ako nahihirapan. Po, aligi o. Aligi. Napakasarap. Bas lamang yung anghang. Talaga naman sarap itong ginawa ko na to. Ito. Ito po. Lagyan din po ako ng electric fan sa gilid ko para hindi ako pagpawisan lang. Parang nakikipaghulan sa elepante.
Mataba siya. Mataba. Ayan po. Kapit na kapit ang lasa ng salsa, lalo yung garlic flavor. Napakasarap. Itong pritong saging po na to, masarap po. Yung isa ba, pag inuulam ko po, naglalagay po ang toyo sa kanin. Sarap. Ang tamis. Ang tipid. Grabe. Pinakpukan na ito ng kutsilyo para ang taba po. Winner na winner. Oh. Yun. Tama yung pag-up. Ang taba. Wow. Panalo. Ang kangkong. Up. Yun. Yun. Isang sipit. Meron pa pala, hindi pala tapos ito isa. Ay, hindi ko masyado napukputong bandang. Ayun. Nakakarinig na po ako ng patak-patak. Mamaya baka lumakas ang... Ayun, medyo malamig yung ano eh. Kahit naka-electric, kanina naka-electric pa nang medyo mainit yung... Sino ngayon? Lumalamig. Biglang buhos ang ulan na naman. Talang asi. Signal po yun eh.
matigas yan. Hindi na sayang eh. May mahal na alimaw sa Finland eh. Sa Finland. Pag ito mag-crab na ka, presyo nito mga 30 euro. Isang kilo. Wala. Hindi na sayang. Ouch. Busog ba ako? Hindi naman. Hindi naman. Ito kasi ako. Ano lang, marka. Wala naman po. Ang naman sarap. Sarap sa palang winner na. Ang bulan. Dahil naman ito ano ba? Mag-init pa. Takot ako sa sili. Ito ko. Taba po ano? Ito po. Yung aligay. Winner na winner ito aligay. Ito aligay yun. Yun. Ang sarap ang linis ng pagkakaluto. Napakasarap. Tama ito sa akin.
Kailangan ko po itong sarsa na to. Para bukas kakamaskit po sa kanin. Hindi pa tayo tapos. Ayun po muna tayong goto. Gotong Batangas. Padaming lang, oh. Laman. Dalita ko pa sila gusto medyo may anghang. Iba po naglalagay ng kalamansi. Depende po sa inyo. Matagal siyang lumig kasi yung sebo niya umiibabaw. Pag ang sebo po ay mababaw at mainit pa, matagal po lumamig po yun. Napakasarap. Tabang to. Naparami lagay ko sa ng sili. Lumalabas sa ilong ko yung anghang. Pero napakasarap. Itong sabaw tira po. Iinit ko po ito. Kasi hindi masira. Ulit ko pa lalamigin ko. Tapos lalagay sa rep. Para bukas pag kumain ako dito, hinalo ko po sa kanin tapos ito sa bunok. Sorry. Perfect na perfect. Pero masarap yung sumisipa ang anghang. Sarap nito. Sarap din po ito sa sinangag, sa almusal. Tapos may tuyo.
Napakasarap. Paano po bago tayo ito, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat ng pasabihan ninyo po sa amin sa araw na ito na may bawat isa po mas maging mabuti po sa kanilang kapwa. Napakasarap pong kumilos na walang iniiwasan, Panginoon. Kaya na po bahala po sa amin, isinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Paano po, maraming salamat na po sa inyong oras, sa inyo lang sa Pinilang Kalabay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!